Narito ng Tagalog movie breakdown ng pelikulang Alien vs Predator Requiem. Ano-ano kaya mga sikreto, natatagong detalye at istorya sa likod ng pelikulang ito? Before we begin, you can comment down below to join in my custom shoutout. Sa Alien vs Predator Requiem, pinagpatuloy ang kwento sa isang maliit na bayan sa Colorado, USA. Ang alien na nagmula sa katawan ng Predator na tinatawag na Predalien ay nagsimulang maghasik ng lagim sa bayan. Isang Predator ang dumating para sugpuin ang banta ng mga aliens. Sa gitna ng madugong labanan, nahirapan ang mga residente ng bayan habang sinusubukan ng Predator na alisin ang mga aliens. Alam niyo bang sa pelikulang ito, unang beses natin makikita dito ang planeta ng mga Predators. Ang nilalang na ito ay isang Predator o Yautja, isang advanced alien hunter na gumagamit ng high-tech weaponry at camouflaging abilities para makahanap ng malalakas na prey o biktima tulad ng mga tao. Isa sa mga pamamaraan ng Predator, binabalatan niya o inaalis ang lahat ng balat ng kanyang biktima at kinukuha ang bungo nito at dinidisplay niya bilang isang trophy. Ang mga Predators ay may iba't ibang uri. Nariyan ang mga Hunter, Elite, Ancient, at King. Meron ding Super Predator, Feral, at Upgrade. Ang maskara ng isa sa mga Predators dito ay inspirado ng disenyo na makikita natin sa pelikulang Predator 2. At alam niyo bang ang bungo ng nilalang na tinatawag na Space Jockey na mula sa pelikulang Alien ay ating makikita sa ilang trophies ng Predator. Ang alien na makikita natin dito ay tinatawag nilang Xenomorph. Isa silang uri ng parasite at silang nangingitlog sa anumang nabubuhay na biktima gaya ng tao. Ang Xenomorph ay may 5 stages. Nagsisimula ito sa isang itlog, magiging facehugger, chest busters, adult, hanggang sa maging queen ito. Sa mga nagtatanong kung paano nabuhay ang tinatawag na Predalien, ito po ay resulta kung saan ang isang facehugger ay nabuhay sa loob ng isang katawan ng Predator. At yan ay lang lamang sa mga detalye at sekreto at mensahe na nakita ko sa pelikulang ito. Magbabalik ang M-Stream dahil marami pa tayong proyekto. Dito lang yan sa paborito mong channel. See you next time.